Kung hindi mo na kayang lumaban, ako ang gagawa nun. Hindi para sa isang tao lang, kundi para sa karamihan. Kung ako ang kikilos, hindi ko na kakailanganin pa ang batas na sinasabi ninyo. Oo, alam kong isa akong kriminal. Ang tanong, alam ba ng mga tao? Ang aswang ay mananatiling aswang. Kumakain ng tao, walang konsensya at walang pakialam. May mga bagay na hindi natin natutuklasan. May mga insidente na kailanman ay hindi nalulutas, lalo na kapag nasa posisyon na inaakala natin na siyang kakampi natin. Siya palang utak ng krimen na matagal na nating hinahanapan ng hustisya. Alamin natin ang kwento ni Ayaka na isang espiya para alamin ang pinagmumulan ng karumal-dumal na krimen. Masaya ako at natapos na ang pabrika dito sa malapit sa amin. Malaking tulong ito sa mga residente namin. Nagpapasalamat din ako, Kapitan. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng sariling pabrika dito sa barangay ninyo. Kailan niyo ba balak buksan ito? Sa susunod na linggo. Kaya nga ako nandito para kumuha ng barangay business permit. Barangay business permit para sa pabrika mo. Kailangan mo ng barangay clearance, location clearance mula sa barangay at barangay business permit mismo. Oo naman, Kapitan. Ano-ano pa ba ang mga requirements na kailangan ko rito sa barangay? Kailangan mo ng application form, valid ID mo, CIDOLA, business registration form, at mayroon din kaming barangay resolution na mag-a-approve sa pabrika mo. Kasi manufacturing business yan. Ang bayad namin 500 for barangay business permit, 200 sa location clearance at 100 para sa barangay clearance. Magkano lahat-lahat dito sa barangay, Kapitan? 800 lang naman lahat. Mabilis ang processing, mga 3 to 5 days lang tapos na ang lahat ng clearance mo dito sa barangay. Sige po. Handa akong magbayad. Eto na nga pala yung mga dokumento. Maraming salamat. Kapitan, kung ayos lang sa inyo, inaanyayahan ko kayo sa grand opening ng pabrika. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, Kapitan. Nakasanayan na naming magpakain sa mga tao sa unang araw ng negosyo. Sabi nga kasi ng matatanda, swerte raw yun. Mas mabilis ang pag-angat ng negosyo. Sige, pupunta ako. Salamat sa inyong paanyaya. Sige, Kapitan. Mauna na ako. Hindi mo na hihintayin ang permit? Hindi na. Ipapakuha ko na lang po yan sa tao ko bago ang grand opening. Sige, maraming salamat. Laking pasasalamat ni Arturo dahil sa malaking pabrikang itinayo sa barangay nila. Maliban sa malaki ang maibibigay na tax nito, hindi mahirapan ang mga tao na pumunta sa bayan upang bumili ng karne dahil malapit lang ito sa kanila. Mabuti naman at pumunta kayo sa paanyaya naming, Kapitan. Wala naman kasi kaming ginagawa sa opisina kaya kahit papano ay nakapunta kami rito. Maraming salamat. Walang anuman. Oo nga pala. Ang laki pala ng negosyo nyo, no? Oo nga. Hindi na mahihirapan ang mga tao na pumunta sa bayan dahil halos karne ang ibinibenta namin. Oo nga. At least makakasave na ang mga tao sa pamasahe pa lang. Sige na, Kapitan. Kumain lang kayo dyan. Asikasuhin ko muna ang iba pa naming bisita. Kapital! Uy, Hepe, nandito ka rin pala. Ngayon lang kita nakita. May ginagawa lang kasi ako, Kapitan, kaya kararating ko lang. Ganon ba?
Sige, hindi na kita maihintay. May gagawin pa ako sa opisina eh. Pakisabi na lang kay Magda na mauna na ako. Hindi ko na din kasi siya mahagilap. Sige, makararating. Successful ang pagbubukas ng pabrika ni Magda. Madami ang nagpasalamat dito dahil sa paanyaya at pagpapakain sa mga malalapit na lugar. Halos mapuno ng mga tao ang pabrika. Isang umaga, habang si Kapitan ay nasa pamamahay niya, nagpaalam ang kanyang anak na pupunta sa pabrika upang bumili ng mga karne dahil nais nito magluto para sa mga kaibigan niya. Sigurado ka ba na tama yung perang dala mo, anak? Naman, Dad. Saka magkano lang naman ang kilo ng karne kina Aling Magda? Nagtataka nga ako kung bakit ang mahal sa palengke ng mga karne. Maintindihan mo din yan, anak, kapag nagnegosyo ka na. Halos lahat ng seller, makikilala mo na mas makakamura ka kaya hindi mo na kailangan pang taasan ang presyo ng bilihin. Ganun ho ba? O siya, mauna na kami nang makapagluto agad kami. Ayaw mo bang samahan ka ng mga gwardya natin? Hindi na kailangan. Besides, kasama ko naman ang mga kaibigan ko. Sige, basta mag-iingat kayo. Bye, Dad! Matapos mag-usap ang mag-ama, nagpahinga na si Kapitan dahil kailangan niya magkaroon ng lakas para maglingkod sa barangay. Lumipas pa ang gabi, nagtaka siya nang hindi pa umuwi ang kanyang anak, kaya naman pinasundo niya ito sa kanyang mga gwardya. Ilang oras pa ang dumaan. Nang pag-aalala ni Kapitan sa anak ay dumating na ang mga tauhan niya. Kapitan, hindi po namin mahanap si Nerissa. Ano ibig niyo sabihin? Hinanap na po namin siya sa bayan pero hindi namin siya makita. Kahit po ang telepono niya, nakapatay din. Napaka-imposible naman na hindi niyo makita ang anak ko. Hanapin niyo! Kapitan, pati po mga kaibigan niya pinagtanungan na namin. Ibig mong sabihin, yung mga kaibigan niya nakita niyo pero ang anak ko hindi. Opo, Kapitan. Ayon po sa mga kaibigan niya, bigla na lamang daw nawala si Nerissa habang namimili sila sa pabrika. Kaya ang akala nila, umuwi na ito. Kung ganon, nasaan ang anak ko? Hindi po namin alam, Kapitan. Kung hindi niyo makita, hanapin niyo. Huwag kayo babalik dito hanggat hindi niyo kasama ang anak ko. Opo, Kapitan. Galit si Arturo dahil sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi niya alam kung saan ito pumunta dahil kilala niya ang kanyang anak. Hindi nito ugali ang umalis nang hindi nagpapaalam sa kanya. Kaya laking gulat niya nang malaman niya na hindi ito nakita ng mga tauhan niya. Lumipas ang ilang araw, hindi na talaga natagpuan ni Arturo ang kanyang anak. Sobra ang pag-aalala niya. Nag-report na siya sa mga pulis tungkol sa pangyayari. Nag-report na rin siya sa istasyon ng mga pulis tungkol sa kanyang anak. Magandang araw, Kapitan. Wala pa po bang balita sa anak ko? Anong ginagawa ng mga tauhan ninyo? Kapitan, huminahon ka. Kare-report mo lang kanina sa pagkawala ni Nerissa. Alam mo na ang batas ng mga pulis sa loob ng 24 oras ng pagkawala ng isang tao, saka ito idideklarang missing person. Hindi pa ba sapat ang buong gabi na hindi umuwi ang anak ko para i-declare siyang missing? Hintayin na lamang natin ang tamang oras, Kapitan. Ika nga mismo ang nagsabi na hapon sila umalis. Baka nakitulog lang sa mga kaibigan. Kilala ko ang anak ko, Hepe. Hindi yun nakikitulog sa kung saan-saan hanggat hindi nagpapaalam sa akin. Pero, Kapitan, hindi natin masasabing alam mo na ang takbo ng utak ng anak mo. Hindi. Pakilusin mo ang mga tauhan mo. Mamayang hapon, kapag hindi pa nakauwi ang anak ko, gawin niyo ang lahat para makita ito. Naiintindihan ko, Kapitan. Makaalis na ka. Lumipas pa ang ilang araw ng paghahanap ni Arturo sa anak niya. Hindi na ito matagpuan ni bakas ng ebidensya. Kung saan ito napunta ay wala na silang nakuha. Wala nang ibang pagpipilian sa Kapitan
kundi ipatawag ang kanyang matalik na kaibigan para tulungan siyang maghanap sa kanyang nawawalang anak. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Masyado kang formal makipag-usap sa akin. Parang hindi tayo magkaibigan sa mahabang panahon. Ang laki na kasi ng pinagbago mo. Mula sa isang driver, ngayon, isa ng kapitan. Kapitan lang. Wala namang pinagbago eh. Huwag na natin pag-usapan yan. Iba ang sadya ko kung bakit kita ipinatawag dito. Tungkol sa pagkawala ng anak mo. Paano mo nalaman? Huwag mo akong pag-isipan ng masama. Alam mo ang trabaho ko. At kahit malayo ako sa'yo, kaibigan pa din ang turing ko sa'yo at sinusubaybayan ko kayo. Pasensya ka na. Nakalingat ako sa pagbabantay kay Nerissa. Hindi ko tuloy siya nabantayan. Ibig sabihin, alam mo kung nasaan si Nerissa? Hindi ko alam. Pero may suspetsa ako. Sino? Hayaan mong trabahuhin ko to. Huli kong nakita at nabantayan si Nerissa nung magkasama sila ng mga kaibigan niya sa loob ng isang pabrika. Pero alam kong hindi pa nakakalabas si Nerissa doon. Pinagsususpetsahan mo ba ang pabrika? Ganun na nga. Wala pa akong sapat na ebidensya. Pero kung magtitiwala ka sa akin, gagawin ko ang lahat para malaman ko kung anong totoong nangyari kay Nerissa. May tiwala ako sa'yo. Ikaw ay pinakamagaling na espiya. Sana mahanap mo ang anak ko. At wala sanang mangyaring masama sa kanya. Nagkasundo sina Kapitan at Aya na pagplanuhan nila ang pagpanggap na baliw ni Aya sa labasan ng pabrika para subaybayan ito. Para sa unang araw ni Aya, wala naman siyang ibang nararamdaman o nakikita maliban sa mga tao sa labas ng pabrika. Nakasuot siya ng disguise tulad ng ginagawa ng isang baliw na pulubi. Hindi mo makikita sa kanya na isa siyang normal na tao dahil sa kanyang itsura. Hoy! Malis ka nga rito! Nakakasira ka ng negosyo namin! Alam mo ba bakit nag-away lang ka? Ano sabi mo? Wala akong naiintindihan sa'yo, ha? Halika nga! Huwag mo akong hawakan! Dito lang ako! Umalis ka dito! Unang iya kang baliw ka! Bakit mo ako kinagat, ha? Ha? Bad ka! Bad ka! Bad ka! Bad ka! Ako? Masama? Ha? Alis! Baho-baho mo eh! Alis sabi! Ano? Alis! Galit siya. Anong kaguluhan nito? Ma'am, yung pulubing yan, kanina pa yung umaga rito. Ayaw umalis. Kakasira yan ng negosyo. Bakit hindi Huwag kang magpakita ng kabastusan sa maraming tao. Natutulog. Pero ma'am, pumasok ka na sa loob. Asikasuhin mo ang trabaho mo. At hindi mo trabaho ang pagpapaalis ng pulubi. Pasensya na po, ma'am. Ayos ka lang ba? Saan ka ba nakatira? Bakit hinahayaan ka ng pamilya mo magpalaboy-laboy? Ha? Ano? Never mind. Pero sana huwag ka na dito tumambay, ha? Delikado dito, lalo pat ganyan ang sitwasyon mo. Yung tomboy? Masama po eh. Away po ako. Ikaw, bait ka po. Pangalan po? Ako si Magda. Ako ang may-ari ng pabrika na yan. Talaga? Ibig sabihin, mayaman kayo? Hindi naman. May negosyo lang ako. Ganun po ba? Baong ko ito, pero ibibigay ko na lang sa'yo para may makain ka. Nako, salamat po. Maraming salamat. Nakaramdam si Aya na naging successful ang pagpapanggap niya bilang isang baliw, lalo na't nakilala niya ng personal si Magda na may-ari ng pabrika. Hindi niya ito nakitaan ng kakaiba dahil sa kabaitan nito sa kanya, kaya madami pa din tanong sa kanyang isipan kung paanong biglang nawala si Nerissa
matapos pumasok sa loob ng pabrika. Natapos ang buong maghapon nang nakasubaybay si Aya. Lumabas ang 2 tauhan at narinig niya ito na may kakaiba siyang naramdaman. Kailangan i-deliver ang mga karne na ito lalo sa madaling panahon at makahanap ng sariwang babae. Yung order ng mga kliyente sa atin. Teka nga muna, diyan ka lang muna. Sige, balik ka lang agad na. Saan ka papunta? Hoy! Di ba sinabihan na kitang umalis ka rito? Ha? Bad ka! Bad ka! Bad ka! Wala akong panahon sa'yo at wala akong pakialam kahit umiyak ka. Di kita kilala. Bait ka. Hindi ka bait. Hindi ka bait. Kung nakalusot ko kay madam, sa akin hindi. Umalis ka rito Umalis ka rito. Umalis ka na sa Aray! Umalis ka na. Aray! Nasasaktan naman ako. Bitawan mo ako. Talaga masasaktan ka. Aray! Kapag hindi ka pa umalis dito. Gusto mo bang patayin kita Tapos ibenta ko yung lamang loob mo? Gusto mo? Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Sa susunod na makita kita uli dito, di lang yan naaabutin mo. Sa susunod, huling araw mo na. Bad ka! Alis! Bad Tek ka! na balong na to. Bad ka! Nye! Nakaramdam ng takot si Aya sa pagbabanta ng tomboy na tauhan, kaya minabuti niyang umalis habang nagpapanggap din na isang baliw. Ramdam niya ang lahat ng sinasabi ng lalaki na may kaugnayan sa pagkawala ni Nerissa. Malakas ang kutob niya, lalo pa sa mga binitiwang salita ng mga ito. Lumipas ang isang gabi na pagdesisyonan ni Aya na puntahan si Kapitan sa bahay niya para sabihin ang mga natuklasan niya. Hindi mo na lang ako hinintay at pumunta sa opisina. Nag-abala ka pang pumunta rito. Simula ngayon, hindi na ako pwedeng pumunta sa opisina mo. Kapag may ibibigay akong impormasyon, mas maiging dumiretso ako dito sa bahay mo. Bakit naman? Nararamdaman kong kakaiba ang mga tao sa loob ng pabrika. Hindi kita maintindihan. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa mga bangkay. Anong bangkay? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Basta tungkol sa mga patay, mga karne. Suspecha mo ba na isa ang anak ko sa pinag-uusapan nila? Maaaring oo, maaaring hindi. Kailangan malaman ito ni Hepe. Kailangang i-raid ang pabrika na yan para malaman natin ang katotohanan. Sigurado ka ba dyan? Oo, sige na. Pupunta na ako sa opisina. Para makausap ko rin si Hepe. Pupuntaan ko siya tungkol sa bagay na ito. Magandang araw, Kapitan. Anong sadya mo't ipinatawag ang mga tauhan ko? Halugugin niyo ang buong pabrika para mahanap ang anak ko. Anong ibig niyong sabihin? Nasisigurado ko may anomalya sa loob ng pabrika. May ginagawa silang hindi ginagawa ng pangkaraniwang tao. May ebidensya ba kayo, Kapitan? Kailangan pa ba ng ebidensya? Hindi ba sapat ang nawala ang anak ko sa loob mismo ng pabrika? Hindi nila ito na ilalabas pa. Kapitan, huminaw ka. Hindi natin alam kung anong totoong nangyari kay Nerissa. Anong gusto mong gawin ko? Magsawalang himula lang sa pagkawala ng anak ko? Hindi naman sa ganun, Kapitan. Pero alam mo naman ang batas na sinusunod namin. Hindi tayo pwedeng kumilos ng walang dalang ebidensya. Hanggang ako. Kapitan, hayaan mong trabahuhin namin ito. Hindi naman kami tumitigil na malutas ang kaso ni Nerissa. Kapag napatunayan ko may kinalaman ng pabrika na yan sa pagkawala ng anak ko, ako mismo ang uhuli sa kanila para mabulok yan sa kulungan. Galit na tinalikuran ni Kapitan si Hepe kahit alam niya sa sarili niyang tama si Hepe. Hindi maaring kumilos ng walang sapat na ebidensya dahil yun ay nakasaad sa batas. Samantala, patuloy sa pagpanggap si Aya bilang isang baliw. Hindi na siya masyadong lumalapit sa pabrika
para mapagdiskatahan ng tomboy na palagi siyang ipinagtatabuyan. Iha, palagi kitang nakikita dito. Taga saan ka pa? Ako po? Diyan lang po sa tabi. Nako, delikado sa'yo ang mag-isa lang dito. Ho? Bakit po? Ano hong problema? Madami na kasing nawawalang babae dito. Po? Babae po? Oo, simula nang mawala ang anak ni Kapitan, sunod-sunod na din ang pagkawala ng iba pang mga babae dito. Dito mismo, kaya nga nagtataka ang iba. Dahil dito lang huling nakikita ang mga babaeng yon. Hala, saan po ba sila nagpupunta? Yan ang hindi ko alam. Kaya ikaw, mag-iingat ka dito. Lalo na't may diferensya ka pa man din. Baka pagdiskitahan ka ng mga nangunguha ng babae. Hoy siya, magliligpit na ako at malapit ng dumilim. Umuwi ka na rin. Ha? Mas lalong lumalakas ang pakiramdam ko. Diyan mismo sa tinayong pabrika na yan. Merong hindi magandang nangyayari. Malalaman ko din yun. At sisiguraduhin kong mananagot ang may sala. Habang tinitingnan ni Aya ang kabuuan ng pabrika, iba ang nararamdaman niya. Tila gusto niyang pasukin ito para malaman ang nangyayari sa loob. Samantala, sa kabilang dako naman, habang abala si Kapitan sa pagpipirma ng mga papeles, biglang tumating si Hepe kasama ang iba pang mga pulis. Sinalubong niya ito saka nakipagkamayan. Magandang araw, Hepe. Napasugod ka yata. Magandang araw din, Kapitan. Tungkol ito sa anak mo. Halika kayo dito sa opisina ko. Tuloy kayo, tuloy. Anong balita? Huwag kang magugulat, Kapitan. Natagpuan ang anak mo. Nasaan? Kumusta na siya? Natagpuan siya sa may bakanting lote. Duguan at wala ng buhay. Ano? Hindi totoo yan. Alam ko buhay pa ang anak ko. Sabihin mo nagsisinungaling ka, Hepe. Kapitan, trabaho namin ito at kilala namin ang anak mo. Sinong hayop ang gumawa sa kanya? Nasaan ang anak ko? Sumama kayo sa amin. Andun din ang bangkay ni Nerissa. Inaantay namin ang soko bago galawin ang bangkay. Nerissa, Kapitan, hindi ka pwedeng lumapit. Anak ko yan. Karapatan ko makita ang anak ko. Kapitan, respetuhin mo ang proseso. Anak ko, sino gumawa nito sa'yo? Uminaw ka lang, Kapitan. Hindi kami titigil sa pag-iimbestiga sa pangyayaring ito. Bakit hindi nyo inimbestigahan ang mga demonyong may-ari ng pabrika na yon? Wala tayong ebidensya, Kapitan. Hayaan mo, pag may ebidensya na, ako mismo ang uhuli sa kanila. Ano yun? Bakit? Anong nangyari sa'yo? May mga patay pa dito. 2 babae. Ano? Mabuti pa, Kapitan. Umalis lang kayo rito. Babalitaan ko na lamang kayo kapag natapos ng kunin ang mga patay. Hindi biro ang pangyayaring ito.
Gusto ko makita ka na ko, ha, Hepe. Gusto ko makita ka na ko. Hindi makatutulong kapag ganyan ka, Kapitan. Kailangan naming dalhin ang bangkay para sa operasyon ng pag-iimbestiga. Sige, basta mag-report ka kagad sa akin kapag pinalaman ka tungkol sa pagkamatay ng anak ko. At kung anong motibo nito kung bakit siya pinatay. Isang nakalulungkot na pangyayari ang hindi maintindihan ni Kapitan. Muli niyang tiningnan ang anak bago ito tuluyang umalis. Saktong pagka-uwi ni Kapitan, bumungad sa kanya si Aya na parang kanina pa naghihintay sa kanya. Bakit ganyan ang mukha mo? May nangyari ba? Walang nangyari. Pero may natuklasan. Ano yun? Ang anak ko natagpuan na. Buti naman kung ganun. Bakit parang hindi ka masaya? Anak ko. Wala na si Nerissa. Wala na siya. Ano? Wala na si Aya. Patay na ang anak ko. Diyos ko, nasan siya? Natagpan siya sa may makating lote at duguan. Hindi lang siya nag-iisa doon. Anong ibig mo sabihin? 3 silang babaeng pinatay. Hindi ko alam kung sino ang 2 babae. Sandali. Ibig mong sabihin, sa parehong lugar na tagpuan ng mga babae? Oo. May alam ka ba? Hindi ako sigurado. Pero baka yun ang tinutukoy ng babaeng nakausap ko kahapon. Na meron daw nangunguha ng mga babae at pinapatay. Saan mo nakausap? Baka may alam siya kung sino pumatay sa mga kababaihan dito. Sa tingin ko wala siyang alam. Isa lang siyang tendera sa labas ng pabrika. Wala ka pa bang nasagap na impormasyon? Marami. Pero malabo pa. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung saan ako magsisimula. Kailangan mong malaman kung sino pumatay sa anak ko sa lalong madaling panahon. Makakaasa ka. Konti na lang. Malalaman ko na ang utak sa mga manugong pangyayaring ito. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Simula pa lang. Huwag mo kong bibiguin. Matapos ang pag-uusap nilang yun, hindi pa din mapakali si Kapitan. Gusto niyang magwala sa pagkamatay ng anak niya. Pero alam niyang meron siyang lugar na kailangan niyang pagsilbihan. Lalo na ngayon sunod-sunod ang patayan at pagkawala ng halos mga dalaga sa lugar nila. Bilang isang kapitan, obligasyon niyang tulungan at proteksyonan ang mga tao. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa opisina at naghintay ng kung ano ang mangyayari. Anong balita, Hepe? Hindi mo na ako tinawagan kahapon. Pasensya na. Madami kasing ginagawa tungkol sa paglutas ng mga kaso sa 3 nasawi. Anong magandang balita mo ngayon? Sinasagawa ng autopsy sa mga bangkay. At nakuha nito ng pangtukoy sa kriminal. Ayon sa autopsy, biktima sila ng rape at homicide. Ano? Sa palagay ko, isa lang gumagawa ng krimen. Iisang tao lang ang pakay talaga niya ay ang manggahasa ng mga babae. At pagkatapos magawa ang gusto niya, papatayin niya para hindi makapalag at magsumbong sa mga otoridad. Nakaya niyang patayin ang 3 babae? Hindi. Dahil sa pag-iimbestiga namin, natukoy na 3 araw na ang agwat ng pagkamatay ng mga biktima. Ibig lang sabihin noon ay hindi sila pinagsabay-sabay na patayin. Pero sa isang lugar, dinadala ang mga biktima. Oh, Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa lugar natin? Huwag kayong mag-alala, Kapitan. Ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin. Mabigyan lang ng katarungan ang pagkamatay ng mga biktima.
Hindi talaga yung may-ari ng pabrika gumawa nito. Ibig sabihin, mali ang kutob ko. Sinabi ko naman sa iyo, Kapitan, wala tayong ebidensya tungkol sa pabrika, kaya hindi natin pwedeng pasukin ang pabrika. At baka tayo pa ang mabaliktad ng pagkakataon. Balik-bali ang hinala ko. Hayaan mo, makakabawi ako. Malaking kahihiyan ang naramdaman ni Kapitan para kay Magda dahil sa kutob nitong may kinalaman ang kanyang pabrika sa pagkawala ng kanyang anak. Pagkalipas ng buong araw, naiuwi na si Nerissa sa bahay ni Kapitan. Kasama niya ang mga kamag-anak para magbantay sa burol ni Nerissa. Kapag aalis siya papuntang opisina, gustuin man ni Kapitan na hindi magtrabaho at magbantay na lamang sa anak niya hanggat hindi ito naililibing. Hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang nasasakupan, lalo pa sa panahon na yun na kailangan siya ng mga tao. Nakikiramay kami, Kapitan. Maraming salamat. Kapitan, Aya, mabutit dumating ka. nakikiramay ako kay Nerissa. Salamat, Aya. Hindi ko alam kung ano gagawin ko ngayon. Wala nang anak ko. Aya, may hilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Itigil mo na ang pag-espiya sa pabrika. Ha? Bakit? Wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Nerissa. Paano mo nasabi yun? Hindi pa ba sapat ang mga narinig ko? Ang mga nakita ko? Aya, ginahasa ang anak ko. Pinatay at hindi kayang gawin ni Magda ang ganon. Ginahasa? Oo, Aya. Hindi lang anak ko ang naging biktima. Pati na rin ang dalawang babaeng bangkay na natagpuan. Kinahasa din sila ng iisang tao lang ang gumawa ng kahayupan na yon. Pero Kapitan, Pakinggan mo na lamang ako, Aya. Magiging komplikado lang ang lahat kapag pinakailaman pa natin ang pabrika dahil lamang sa haka-haka at kutob. Kapitan, kailanman ay hindi nagkakamali ang kutob ko. Aya, igalang na lang natin ang desisyon ko. Hindi maintindihan ni Aya ang pakiramdam niya dahil hindi siya kumbinsido na walang kinalaman ang pabrika sa sunod-sunod na patayan ng mga babaeng natatagpuan. Kaya't halos araw-araw, hindi pa rin siya tumitigil sa pagpanggap bilang isang baliw para malaman ang buong katotohanan. Hindi niya na ipinaalam kay Kapitan na tumuloy pa rin ito sa pag-iimbestiga. Alam niya kasing hindi ito magugustuhan ni Kapitan kung susuwayin ang utos nito. Teka, parang si Hepe yun ah. Anong ginagawa niya sa loob ng pabrika? Bakit parang close sila ng lalaking palaging tumatabi sa akin? Ano kayang pinag-uusapan nila? Mukhang seryoso ang mga mukha nito at parang ang tagal na nilang magkakilala. Ayos ka lang ba, Iha? Okay po ako. Ngayon lang kita nakita dito. Taga saan ka? Ako ho? Diyan lang po sa tabi. Ilang taon ka na at bakit ganyan ka magsalita? Baliw ka ba? Hindi ako baliw po. Hindi po. Gusto mo bang sumama sa akin? Saan punta po? Nakikita mo ba ang pabrika na yan? Maraming mga laruan dyan. Gusto mo bang pumasok? Laruan po? Hala, gusto ko laruan po. Laruan. Sige. Hintayin mo lamang ako rito at papasok tayo sa loob. Ops, maging good girl ka lang. Pag nasa loob tayo,
Promise? Opo, antay ako dito. Di ako alis dito. Gusto ko laruan. Sige. Laruan. Aalis muna si kuya, ha? Babalikan sige. kita. At papaliguan, ha? Sige. Ito na yung pagkakataon ko na makapasok sa loob ng pabrika. Pero, bakit kinakabahan ako ng ganito? Hindi. Kailangan kong gawin to. Para sa ikatatahimik ng lahat. Pero, may kinalaman ba si Hepe sa patayan? Isa nga ba siya sa may alam nito? Kung sakaling tama ang kutob ko. Nalilito na ako. Iha, Laruan? halika. Ay, laruan. Ay, san tayo po? Di ba nangako ako sa'yo na bibilang kita ng mga laruan Oo. sa loob ng pabrika? Sige. Opo. Kaya tara na, para makapamili ka ng mga gusto mo. Sige, sama. San po laruan po? Saglit lang, Iha. Hindi pa dito. Bakit baho dito? Ano to? Ay, ano yan? Yan ba? Mga karne lang yan ng baboy. At baka, i-deliver namin yan sa palengke. Habang naglalakad sila papasok ng pabrika, lumakas ang kabog ng dibdib ni Aya. Alam niyang nililin lang siya ni Hepe at hindi totoong may mga laruan sa loob ng pabrika. Iba't ibang klase ng amoy ang nalalanghap niya, mga may dugong pangkatay na mga karne. Madami din siyang nakitang mga lalaking nagtatrabaho at busy ang mga ito sa kanilang ginagawa. Hindi mawala ang kaba ni Aya habang naglalakad sila sa loob. Anong ginagawa ng baliw na yan dito? Ano ka ba? Tumahimik ka nga. Malilintikan tayo kay Ma'am Magda sa ginagawa mo. Baliw ka ba? Bakit magagalit si Magda? Hindi mo ba nakita? Wala ang pamilya ng dalagitang ito. May diferensya sa utak. Ano naman ngayon? Kung siya ang katayin natin, walang maghahanap ng mga magulang. Kasi nga, wala namang pamilya ito. Pabor sa atin to, di ba? Yan, kakatayin natin. Hepe, pinapaalala ko lang sa'yo. Sariwang hinahanap ni Magda, hindi baliw. Pwede ba? Huwag mo kong pakikialaman. Tauhag ka lamang dito. Bahala ka nga. Kapag yan hindi mo tinapos at makatakas pa yan, mananagot ka talaga. Mas lalong kinabahan si Aya sa mga narinig, lalo pa nang malaman niya na isa si Hepe sa mga dumukot sa mga babaeng para katayin sa loob ng pabrika. Hindi niya malaman kung anong gagawin at kung paano makatatakas sa bitag ng kamatayan habang abala ang mga tao sa pagtatrabaho. Iniwan na muna ni Hepe si Aya. Dito ka lang muna, Iha. May hahanapin lamang ako, ha? Kailangan ko na makaalis dito. Kailangan malaman to ni Kapitan. Wala bang ibang labasan dito, maliban sa main door nila? Wala pa si Hepe. Kailangan ko makaalis dito. Kailangan kong humanap ng CR para makapagpalit. Ayun, may nakita akong CR. Nasa kabila lang. Tsako, na nasa likod kami. At dito kinakatay ang mga babaeng nakukuha nila.
pinapatay nila, kinakatay at binibenta sa palengke. Hindi na siguro nila ako makikita dito. Buti na lang at nagdamit akong panglakad kanina at tinabunan ng damit ng isang baliw. Ayan. Salamat at napunta ako agad sa grocery nila. Sasabay ako sa mga lumalabas, sa mga taong namimili. Dahil sa sobrang laki ng pabrika, nahati ito sa dalawa. Sa kabilang banda ay mga katayan ng mga tao at sa kabila naman isang grocery kung saan namimili ang mga tao ng mga karne dahil nagpalit ng suot si Aya. Ibang-iba na sa itsura niya noong nagpapanggap siyang isang baliw. Normal lamang siyang namimili ng mga karne, nagbayad, saka siya lumabas ng pabrika. Halo-halo ang nararamdaman ni Aya sa mga natuklasan. Hanapin ninyo! Hindi pa nakalalayo yun. Libutin niyo ang buong lugar! Miss, may nakita ka bang pulubi rito? Wala ho. Sige. Salamat. Buti na lang hindi ako nakilala. Kailangan ko na makaalis dito para hindi ako paghinalaan. Nakakuha na din ako ng mga litrato kanina sa loob. Sapat na tong ebidensya para mapasok ng mga pulis ang pabrika. Dali-daling nilisan ni Aya ang pabrika. Sa ganoong paraan, hindi na siya matutuntun ng mga lalaking humahabol sa kanya. Nasagot na rin ang mga katanungang matagal niya nang hinahanapan ng kasagutan, lalo na nang malaman ang totoong pagkatao ni Hepe at relasyon nito sa pabrika. Lumipas ang ilang araw, hindi na muna nagpanggap si Aya bilang isang baliw dahil baka balikan siya ni na Hepe at ng mga lalaki ng pabrika. Sa kabilang dako naman, patuloy ang investigasyon para sa hustisya kay Nerissa. Ilang araw nang nailibig ang anak ko. Hanggang ngayon wala pa din kayong lead sa kaso. Nagtatrabaho ba talaga kayo ng maayos, Hepe? Ginagawa namin ang lahat na makakaya namin pero hindi namin matukoy ang mga sospek. Kung nagtatrabaho kayo, dapat nahuli nyo na ang kriminal. Bakit wala pa rin na magandang balita? Nasisiguro kung alam na ng kriminal na tinutugis siya ngayon kaya tahimik muna ito. Sige, ginagawa din namin ang aming magagawa sa aming barangay. Inutusan ko na mga tanod ko na magpain at halugugin ang buong barangay para imbestigahan ninyo. Pero Kap, kailangan nating sundin ang proseso ng batas. Batas? Yung batas para sa mga biktima nasaan na? Naiintindihan ko ang punto mo, Kapitana. Hindi naman namin sinasadya o isinasara ang kaso para sa mga biktima. Sana bago inilibing ang anak ko, nagkaroon man lang sana ng hustisya ang pagkamatay niya. Hayaan mo, Kapitana. May lead na kami. Babalitaan kita kaagad. Kapag ako ang kumilosepe, hindi ko kikilalanin ang batas na sinasabi ninyo. Isa lang ang masasabi ko, Kapitana. Huwag na huwag mong ilalagay sa kamay mo ang batas. Baka hindi mo na makuha ang hustisya ng pagkamatay ng anak mo. Biglang nagsing sa utak ni Kapitan ang sinabi ni Hepe bago ito tuluyang umalis. Tama ito dahil makukulong siya kapag pinilit niyang harapin at ilagay sa kamay ang batas para sa hustisya sa pagkamatay ng kanyang anak. Ipinasa Diyos na lamang niya na magkaroon ng katarungan sa pagkawala ni Nerissa. Nasa kalagitnaan na ng gabi, nang mag-isa na lamang naglalakad si Kapitan pauwi ng bahay nila. Hindi naman gaano kalayo ang barangay nila sa kanyang bahay. Mas pabor sa kanya ang maglakad nang may maramdaman siyang may sumusunod sa kanya. Ano yun? Sino ka? Ano kailangan mo sa akin? Asan ang baril ko? Lintik.
Nakalimutan ko pa talaga sa opisina. Bakit hindi siya nagsasalita? Alam ko nakatingin siya sa akin. Kailangan kong makalayo. Tama na! Hoy! Ano yan? Aya, ikaw ba yan? Ako nga. Dadalhin kita sa ospital. Hindi na yata ako abot ng ospital. Ang lalim ng tama ko. Naging kapitan ka nga. Simpleng saksak lang susugo ka na. Siguro, kailangan kong sundan agad ako sa kabilang buhay. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan. Kailangan nating mahanap ang hustisya para sa anak mo. Kung mawawala ka, hindi lang ang anak mo ang mabibiktima ng mga hayop na yon. Pumayag na lamang si Kapitan na dalhin siya ni Aya sa hospital. Marahil ramdam niya ang panghihina niya. Pero nagpapalakas ng loob niya para mabuhay ang sinabi ni Aya. Makalipas ang ilang araw, madami nang nabalita ang mga nawawalang babae sa barangay nila. Sari-saring kwento ang naririnig ng mga kapitbahay na minsan daw may nakasaksi na hindi tao ang kumukuha ng mga babae dahil may mga pangil ito, matalas ang mga kuko. Kunot-kunot ang muka at pinanghihinalaan nilang isang aswang habang nakaratay si Kapitan sa ospital. Nagpapagaling ng ilang araw ay hindi siya iniwan ni Aya. Sunod-sunod na ang pagkawala ng mga babae at pagkamatay ng iba pa dito sa barangay natin. Hindi na to tama, Kapitan. Gustuin ko man silang tulungan. Mismong sarili kong anak. Hindi ko mahuli kung sino ang killer. May alam ako. Anong alam mo? Alam ko kung sino-sino ang pumapatay. Alam ko kung sino ang mga nangunguhan ng mga babae. At alam ko kung ano ang gagawin nito sa mga ito. Simula nung pinatigil mo akong magmanman sa pabrika, mas lalong lumakas ang loob ko na ipagpatuloy ang nasimulan ko. Ibig mong sabihin, hindi ka tumigil sa pag-espiya sa kanila. Aya, malinaw na wala silang alam sa nangyari. At malinaw na rapist ang kriminal. Oo, nung una yan din ang akala ko. Pero nang matuklasan ko ang lahat ng katotohanan, kitang-kita ng mga mata ko dahil muntik na din ako mabiktima. Ano? Plano talaga nilang kumuha ng mga babae para pagtakpan ang ginagawa nilang kahayupan sa loob ng pabrika para isipin ng mga tao na isang rapist ang salarin. Pero ang totoo, Magandang umaga, Kapitan. Pasensya na't pumasok na ako. Bukas kasi ang pintuan ng kwarto mo. Hindi ko naman alam na may kasama ka pala. Ayos lang. Tuloy ka, Hepe. Pasensya na kung ngayon lang ako nakatalaw. Hindi ko inaasahan na may mangyayari sa'yo ng gabing yun. Ako nga din eh. Nagtataka kung sino ang gumawa doon sa akin. Tsaka kung babalikan niya ako pag nalaman niyang buhay ako. Sigurado ako, yun ang killer ni Nerissa. At gusto kanyang ipatumba para tumahimik na ang kaso. Hindi ko siya mapatatawad. Oo nga pala. Naparito ako dahil may nahuli kaming kasama ng rapist. Takot na takot ito nang makausap namin. Hindi siya gaanong makapagsalita. Nasaan siya? Nasa headquarters at pinapaimbisigan na namin. Kapag nakalabas ako rito, pupunta ko ang hayop na yun. Sige, Kapitan. Yun lang naman ang sadya ko kaya pumunta ako rito. Mauna na ako at marami pa akong asikasuhin sa opisina. Iha, mauna na ako. sige ho.
Ano nga uli ang sasabihin mo, Aya? Ha? Mas mainam na wag ko munang ipaalam kay Kapitan para hindi siya malito. Kailangan ko pa ng maraming ebidensya para mahuli si Hepe at ang lahat ng mga trabador sa pabrika. Wala ho, Kapitan. Sigurado ka ba? Bakit parang namumutla ka? Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Hindi ko alam kung anong totoo. Kung sino ang utak ng patayin sa barangay natin. Kung may nalalaman ka ba, magsabi ka lang kaagad sa akin. Sa ngayon kailangan ko pa ng sapat na ebidensya. At kailangan ko uling magpanggap na isang baliw. Salamat sa mga naitulong mo sa akin, Aya. Hayaan mo, masusuklian ko ang lahat ng kabutihan mo. Trabaho ko to, Kapitan. At hindi ako titigil hanggat hindi nagbabayad ang mga kriminal. Minabuti ni Aya na wag munang sabihin kay Kapitan ang nalalaman niya tungkol kay Hepe para mahuli niya ito sa akto at hindi na makatakas pa. Naawa siya sa Kapitan dahil sa sobrang sakit ng mawala ng anak. Pero ang tanging nasa isip niya lang ay planuhin ng maayos na mahuli ang kriminal. Lalong-lalo na ang ginagawa nitong pagprotekta mismo sa isang pabrika. Nang makalabas na si Kapitan sa ospital, wala na siyang pinalampas na oras. Pinuntahan niya ang tinutukoy ni Hepe. Kung ilalarawan ay halos kaedad lamang ito ng anak niya na tila ba gumagamit ng droga. Paano ko makakausap sa ganyang lagay niyan? Yan ang problema natin, Kapitan. Nakahuli kami ng isang kriminal na isa namang baliw. Sigurado ba kayong kriminal yang nahuli ninyo? Oo naman, Kapitan. Bakit parang baliw? Dinaan namin siya sa drug test. Nag-positive nga siya sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot. Nagkaroon ng sobra sa paggamit kaya nagkaganyan. Halos lahat ng lumalapit sa kanya isinasaktan niya. Dapat sa rehab niyo ilagay yan, hindi dito. Ililipat din namin yung Kapitan. Inaantay lang namin ang mga papeles na kailangan pirmahan ng mga kamag-anak nito. Hepe, pakiusap. Siguraduhin niyo lang na makakausap na yan ng matino para malaman ko na ang totoo. Ilang araw lang simula nang makalabas si Kapitan sa ospital. Yun din ang araw na inilibing si Nerissa. Marami ang nakiramay at nakipaglibing, mga kaibigan ni Kapitan. Habang inihahatid sa hantungan, may naramdaman si Kapitan na dalawang paris ng paa sa gilid niya. Kapitan, nakikiramay ako. Ikaw pala, Magda. Matagal din tayong hindi nagkita. Madami kasing mga business na kailangan kong asikasuhin sa ibang lugar. Kaya minsan lang ako napaparito. Nabalitaan ko ang nangyari sa anak mo. Masakit nga Pero kailangan ko na lang tanggapin na wala ng anak ko. May lead na ba sa kaso? Wala pa 2 linggo na din ang lumilipas. Wala pa rin usad ang kaso ng anak ko. Pati ang iba pang mga naging biktima. Nawawala na ako ng pag-asa. May hangganan din ang lahat, Kapitan. Malay mo isang araw, mabubulok na lang sa kulungan ng pumatay sa anak mo. Sata ka. Oo nga pala, kunin mo na itong konting pera. Konting tulong ko na rin ito. Naku, wag na. Nag-abala ka pa. Nakakahiya. Huwag ka nang mahiya, Kapitan. Ako nga ang dapat na magpasalamat. Dahil binabaan mo ang basic community tax na babayaran namin sa susunod na taon. Ayos lang yun. Wala naman akong hinihinging kapalit. Nako, Kapitan. Tanggapin mo na. Magtatampo talaga ako kapag hindi mo tinanggap ang alok ko. Mapilit ka talaga. Sige, tatanggapin ko yan pero
Ito lang una at huling pagbibigay mo sa akin ng pera. Oo naman. Para yan sa pagkamatay ng anak mo, ha? Unless ikaw na ang susunod na mamamatay. Ano? Ang ibig kong sabihin, mag-iingat ka. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo noong nakaraang araw. Paano mo nalaman? Nako, Kapitana. Sa tono ng pananalita mo, para bang may ibig kang sabihin. Hindi naman sa ganun. Pasensya na. Ayos Nagtataka lang. Ayos lang yun. Pero kapitan ka ng barangay. Kaya halos buong barangay alam ang nangyari sa iyo. Kahit sa kanto nag-uusap, ikaw ang topic. Ganun ba? Marami talagang marites dito sa barangay ko. Nawala ang pangamba ni Kapitan dahil sa sinabi ni Magda. Samantala, hindi nakaligtas sa paningin ni Aya si Magda. Batid niyang iba talaga ang ibig sabihin nito sa mga sinabi kanina. Habang nagpapaalam ang ibang taong kakilala ni Kapitan, nagpaalam na rin si Magda. Maging kay Aya. Hindi magawang kausapin ni Aya si Magda, kaya isang tango lang ang iginawad niya at tuluyan na itong umalis. Bakit ganun na lang kung tingnan mo si Magda kanina? Ha? Wala. Nagagandahan ka ba sa kanya? May tinatago ka ba sa akin, Aya? Tungkol pa din ba ito sa pagdududa mo sa kanya? Hindi naman sa ganun. Mukhang mabait naman si Magda. Hindi niya kayang pumatay at mangidap ng mga babae. Huwag kang masyadong magtiwala, Kapitan. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang iba ay nagpapanggap lang. Hindi ko maintindihan ang nais mong iparating, Aya. Pero tama si Hepe. Hindi natin pwedeng husgahan ng isang tao base lang sa pagdududa natin. Ibig mong sabihin, ipapawalang bahala mo na lang ang nangyari kay Nerissa? Kung yon ang makabubuti ay oo. Sa nangyari sa akin nung gabing yun. Natitiyak kong dahil yun sa hindi ko pagsuko, naharapin ang pumatay sa anak ko. Kapitan, nahihibang na ba kayo? Kung hindi ka lalaban, paano mo mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak mo? Kung lalaban ako paano? Paano, Aya? Ni anino na kalaban hindi ko kilala. Yan lang ba ang dahilan mo? Tapos susuko ka na? Kapitan, paano ang pamilya ng mga taong pinatay? Mga taong biktima? Mga taong hihingi ng tulong sa'yo sa susunod? Ano pang silbi ng tulong ko? Kung sarili kong anak hindi ko naproteksyonan. Pakiramdam ko, ako na ang pinakawalang kwentang kapitan at ama. Kung hindi mo na kayang lumaban, ako na ho ang gagawa nun. Ano bang sinasabi mo? Hayaan mong tapusin ko ang kasamaan. Ano ka? Bida-bida? At anong gagawin mo? Kapitan, mas mainam ho na ako na lang ang gagawa nito. Ipagpapatuloy ko pa din ang pag-iispiya sa pabrika. Sa ayaw ho at sa gusto nyo. Huwag mo kong susuwayin. Kailangan ko tong gawin, Kapitan. Hindi para sa isang tao lang, kundi para sa karamihan. Bakit sino ka ba? Binayaran lamang kita para mag-ispiya. Doon. Dahil nakumbinsi mo ko na pagdudahan ang may-ari ng pabrika at ang mga taong nagtatrabaho sa pabrika. Pero ngayon, wala eh. Wala tayong ebidensya kaya itigil mo na ito. Sinubukang pigilan ni Kapitan si Aya, ngunit mahina pa siya para hulihin ito. Ang totoo niyan, natatakot siya na kung ano ang mangyari sa kanya kapag hindi niya tinigilan ang paghahunting sa kriminal na pumatay sa kanyang anak. Nasisiguro niyang babalikan at babalikan siya ng mga tao kapag nalaman na pinahanap din siya nito sa mga pulis. Kapag nawala siya, mas lalong wala na siyang pagkakataong makuha ang hustisya para sa anak. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa opisina. Pinatawag din niya si Hepe para sa mabigat niyang desisyon.
Pasensya na't natagalan ako, Kapitan. Ano pa lang sadya mo at bakit mo ko pinatawag? Gusto kong itigil niyo na ang pag-iimbisiga para sa anak ko. Ano ka mo? Gusto ko nang kalibutan ang lahat. Magsimulang muli. Bakit mo naman naisip yan? Naisip ko lang, hanggat hindi ko tinitigilan ang paghahanting sa kriminal na yon, mas lalong magiging delikado ang buhay ko. Sigurado ka ba dyan, Kapitan? Ginagawa naman namin ang lahat ng makakaya namin para malutas ang kaso. Pero hanggang ngayon, wala pa ring lidhepe. Nailibig na ang anak ko. Kailangan pa namin ipagpatuloy ang pag-iimbestiga para sa mga taong namatay at sa anak mo doon. Kung ganon, di na ako makikialam sa kaso. Kung mahuli man ang kriminal, mas mabuti. Kung hindi naman, kailangan ko na lang talagang tanggapin. Pasensya na, Kapitana. Hindi ko rin ginusto ang nangyari sa'yo. Hindi ka man lang namin mabigyan ng proteksyon. Naiintindihan ako, Hepe. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mapoproteksyonan niyo ang buong bayan. Sinsero ang pakikipag-usap ni Kapitan kay Hepe. Nang makaalis na ito, napabuntong hininga siya habang hawak-hawak nito ang litrato ni Nerissa. Samantalang si Aya naman, nakabuo na ng desisyon na kailangan niyang mahuli ang mga kriminal. Alam niyang kapag nagpanggap uli siyang baliw, makahalata na siya ng mga tauhan ni Magda at buo na ang desisyon niya. Hoy! Di ba ikaw yung gusgusing baliw na tinakasan kami nung nakaraan? Mabuti naman, bumalik ka rito. Hala, hindi ah. Hindi kita kilala. Sino ka po ba? Aba, talagang hindi mo na ako nakikilala? Sumama ka sa akin! Halika! Teka! Bitiwan mo ako! Hindi kita kilala! Makikilala mo din ako. Kaya sumama ka na sa akin! Halika na! Bitawan mo ako! Hindi ka mabait. Bad ka. Saktan mo ako. Talagang masasaktan ka kapag nagpumilit ka pa. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga katulad mo? Ha? Ano yun? Kinakain kong lamang loob nila. Binibenta namin ang iba't ibang parte ng katawan nila sa mga turista. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na ng tahimik. Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bitawan mo ko! Bilisan mo na! Halika na! Bitawan mo ko! Sumama na lamang si Aya sa tomboy at nagkunwari siyang nagpupumiglas. Nakarating na sila sa loob kung saan siya dinala ni Hepe noon. Maraming amoy ng dugo na napakalansa ang naaamoy ni Aya. Abala uli ang mga tao sa pagkatay ng mga karne. Dinala si Aya sa isang napakadilim na kwarto. Saka siya tinulak papasok. Wala siyang kaalam-alam na hindi lang siya nag-iisa sa kwarto. Ay, paano ba ako makakatakas dito? Gayong nasa loob ako ng madilim na kwarto. Sino yan? May ibang tao pa ba dyan? Miss? Sino ka? Huwag kang matakot. Hindi ako isa sa kanila. Tumigil ka na sa kaiiyak mo. Sandali. Napakadilim. Saan ka ba nakapwesto? Nakakainis ah. Bakit kasi napakadilim dito? Miss? Miss, hindi makakatulong ang pag-iyak mo para makalabas tayo dito. Kaya please, tumigil ka na. Nerissa? Nerissa, ikaw nga. Buhay ka, Nerissa? Sino ka? Si Aya to, ang kababata ng tatay mo. Tita! Aya, anong ginawa nila sa'yo?
Tita, napakalungkot ng pangyayari. Ayoko nang balikan, tita. Paulit-ulit nila akong binababoy. Napakahayop nila. Ano? Hindi sila mga tao, tita. Kitang-kita ko kung paano nila kinakata yung mga babaeng dinadala dito. Kitang-kita ko rin kung paano nila kinain ang mga lamang loob ng mga biktima nila. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, at narinig ko. Ako ang gagawin nilang alay sa araw ng kabilugan ng buwan. Kaya hindi na muna nila ako pinapatay. Paulit-ulit nila akong binababoy nang malaman nilang isa akong birhen dahil gusto nilang magkaroon ng isang bata na kalahati aswang at kalahati tao. Diyos ko, Walang araw na hindi ako nagdasal na sana panaginip na lang ang lahat. Akala ko katapusin ko na. pero sino yung bangkay na natagpuan sa bakanting lote? Lahat ng mga biktima nila, tinatanggalan nila ng mukha para hindi makilala. Mga gamit ko ang isinama sa mga bangkay para hindi na ako hanapin ni Daddy. At akalain nitong wala na ako. Magbabayad sila sa ginawa nila sa'yo. Tita, paano ka nakapasok dito? Ang pagkakaalam ko, mga sariwang babae yung kinukuha nila para ialay sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Kay Magda. Si Magda? Oo, si Magda. Nakatago sa napakagandang mukha at iaalay ang babaeng nagugustuhan niya para mananatili siyang bata. Akala ko napakabait niyang tao. Tita, siyang pinuno ng mga aswang. Ano nang gagawin natin ngayon? Natatakot ako. Huwag ka mag-alala. Hahanap ako ng paraan. Nerissa, kailan daw gaganapin ang pagsapit ng kabilugan ng buwan? Ang pagkakaalam ko, sa susunod na linggo. Tamang-tama. Hahayaan ko muna sila kung ano ang gagawin nila sa akin. Nang sa ganun, mapag-aralan ko ang mga kilos nila. Tita, masyadong delikado ang gagawin mo. Baka kung mapahama ka. Pag hindi ako kikilos, pareho tayong mamamatay. Pinalakas ni Aya ang loob ni Nerissa. Kahit ito nagulat nang makitang buhay pa si Nerissa. Pero nakalulungkot ang pangyayaring pinagsasawaan ito ng mga aswang. Sa isip ni Aya, mas okay nun kesa tuluyan siya nitong kinatay at pinatay. Lumipas ang ilang araw. Isang liwanag ang bumungad kay Aya. Alam niyang binuksan na ang pinto ng dalawang lalaki na humawak sa kanyang braso. Sinubukan niyang magpumiglas para magising si Nerissa, pero tinakpan ng isang lalaki ang bibig niya. Sa isang kwarto, doon siya dinala at nakita niya si Magda na nakaupo na tila ba siya na lang ang hinihintay. Kumusta ang unang araw mo dito, Iha? Hindi ka man lang ba magpapasalamat sa masarap na tulog? Alam ko na kung sino ka. Akala mo ba, hindi ko malalaman na isa kang espiya? Na hindi ka totoong baliw? Aya, isang napakagandang espiya ng isang kapitan. Napakahayop niyo. Hayop talaga kami. Hindi kami tao. Mga aswang kami na mas piniling magnegosyo ng karni ng tao upang yumaman. Demonyo kayo. Nasisikmura niyong pumatay ng tao para sa kaligayahan niyo. Naiintindihan mo ba ang salitang mga aswang kami? Demonyo? Oo. Hayop? Oo. Lahat ng klase ng tawag sa mga aswang. Oo. Ganun kami. Hindi na kayo naawa sa mga batang biktima ng kahiyupan niyo. Ang aswang ay mananatiling aswang. Kumakain ng tao
kumakain ng hayop. Wala kaming konsensya kung yan ang tinutukoy mo. May paraan pa para magbago. May mga aswang na hindi katulad yung demonyo. May mga aswang na gustong mabuhay ng normal na tao. Kaya kahit anong sabihin mo, kayo ang nagdesisyon na maging masama. Anong alam mo sa pagiging aswang? At ganyan ang sinasabi mo sa akin ngayon. Wala kang alam. Dahil halos lahat ng mga tao ay kriminal. Masasama. Gusto nilang ubusin lahat ng lahi ng aswang. Ngayon mo sabihin na kailangan naming irespeto kayong mga tao. Isa lang kayong pagkain. Katulad mo. Pagkain ka lang! Inaakala nyo na masasakop nyo ang mundo sa pamamagitan ng pagtukot nyo sa mga babae at pagbenta ng mga organs nila. Nagkakamali ka. Hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi ka ba talaga natatakot sa akin? Kahit nagpalit na ako ng anyo, kahit ipinakita ko na sa'yo lahat ng ginagawa namin sa mga babae, matapang ka pa rin. Yan ang gusto ko. Matapang. Pero wala kang ibubuga. Ilabas na yan bago ko pa tuluyang mapatay ang babae yan! Bitawan niyo ako! Liko rito! Liko! Bitawan niyo ako! Ano ba? Ibinalik ng mga tauhan ni Magda si Aya sa kwarto kung saan nakakulong din si Nerissa. Kung wala lang bantay kanina ay muntik niya ng labanan si Magda, pero alam niya, hindi sa ganung paraan dahil sa dami ng mga aswang na nakapalibot sa buong pabrika. Hindi niya ito kakayanin. Samantala, sa kabilang dako naman, nag-alala si Kapitan dahil hindi niya makontak si Aya. Sinubukan niya itong tawagan sa telepono, ngunit naka-off ang cellphone nito. Magandang araw, Kapitan. Mukhang busy ka yata sa kadudot-dot ng cellphone mo. May problema ba? Wala yun. Kaibigan ko lang na hindi ko makontak. 3 araw na. Sigurado ko ba? Oo. Natatakot ako na baka may masamang mangyari sa kanya. Baka mabiktima siya ng rapist. Kailangan ko siyang hanapin. Teka lang, Kapitan. Baka ako mapano ka kapag ikaw maghanap. Hayaan mo na kaming maghanap sa kaibigan mo. Hindi ako mapakali, Hepe. Minsan na akong nawalan ng anak. Ayokong pati kaibigan ko mawala. Pero delikado para sa'yo. Lalo na't hindi pa natin nahuhuli ang kriminal. Kapag nakialam ka pa, baka hindi lang sa ospital ang bagsak mo. Kung ganun, sasama ako, Hepe. Hindi ko pwedeng pabayaan na lamang ang kaibigan ko. Hindi pwedeng uupo na lamang akong walang gagawin. Kapitan, mas makabuting dito ka na lamang. Ako na bahala. Babalitaan na lamang kita kapag nahanap ko ng kaibigan mo. Ano bang pangalan nun? At pwede ko bang makita ang litrato? Eto siya, si Aya. Ay, sige. Patatawag ko kaagad ang mga tauhan ko at maghahanap kami sa bayang ito. Siguraduhin niyo lang, Hepe. Ayoko na uling mangyari sa iba pang tao ang nangyari sa anak ko at sa iba pang biktima. Hawak-hawak ni Hepe ang picture na binigay ni Kapitan. Napangiti siya dahil sigurado siyang kilala niya kung sino ang tinutukoy ni Kapitan na kaibigan. Walang ano-ano'y pumunta siya sa pabrika upang makita si Aya. Madilim ang kwartong pinaglalagyan kina Aya at Nerissa. Kaya naman, kailangan pang gumamit ng flashlight ni Hepe. Siniguro naman nilang walang kagamitan sa loob ng kwarto na pwede nilang gamitin laban sa kanila. Maligayang pagkikita, Aya. Isang espiya na nagpanggap na baliw para lang mag-espiya sa amin. Napakahayop mo. Pulis ka pa man din. Paano mo nasisikmurang pumatay ng mga babae? Sandali lang. Baka akalain mong isa akong aswang. Tao ako, Miss Aya.
Sabihin na lang nating malaki ang ibinabayad ni Magda sa akin para lamang proteksyonan sila. Wala kang konsensya. Wala talaga akong konsensya. Sa mundong ginagalawan natin, halos lahat may bayad. Ultimo paghiga natin, bayad. Serbisyo ko, bayad din. Hindi ka nababagay sa posisyon mo. Isa kang kriminal. Oo nga. Alam ko at alam mo na isa akong kriminal. Ang tanong, alam ba ng mga tao? Sinong maniniwala sa'yo? Tingin nila sa'yo isang baliw. Ako nakaupo sa posisyon bilang hepe. Tingin mo ba paniniwala ang kanila? Ha? Oo nga pala. Hindi ka rin namin nahayaang makatakas. Ang dami mo nang alam tungkol sa ginagawa namin. Kapag nakatakas ako dito, sisiguraduhin kong mabubulok kayo sa kulungan. Nagpapatawa ka ba? Andito kayo sa madilim na lugar. Madaming gwardya at sila mga aswang. Paano ka makatatakas? Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hanggang dito na lang ang kapalaran mo. Hayop ka! Anong klaseng hayop ang tingin mo sa akin? Tigre? Unggoy? Anong hayop, ha? Sige, isarado ang pinto! Pagbabayaran mo to, Hepe! Isinusumpa ko! Wala akong utang na dapat pagbayaran! Si Magda, nasaan? Magda! Magda! Oh, ikaw pala, Hepe. Kumusta ang mga trabaho mo? Kailan mo ba balak dispatchay ng mga yan? Teka lang, bakit parang mainit ang ulo mo? Hindi mo kilala ang babaeng yun. Sino? Si Aya. Isa siyang espiya. Magaling sa bakbakan. Kapag hinayaan nating makatakas yun, mauubos tayo. Minsan niya na kaming nilinlang, natakasan. Sa tingin mo ba, makakatakas pa siya rito? Mga aswang kami, Hepe. Hindi kami tao. Anumang oras kaya naming pumatay. Yun nga, ano bang plano mo at hanggang ngayon, hindi mo pa pinapatay yun? Pati ang anak ni Kapitan. Relaxed ka lang. Darating tayo dyan. Isa pa, hindi na pwedeng mabuhay pa ang kapitan na yan. Sinusubukan ko naman. Kaso putik, may sa demonyo yata ang kapitan na yun. Buhay pa rin. Palpak ang plano. Mag-relax ka lang muna, Hepe. Huwag mo nang problemahin ang mga yan. Ako nang bahala sa kanila. Pero bakit pinatatagal mo pa ang pagpatay sa dalawang yun? Hinihintay ko lang ang kabilugan ng buwan. Si Nerissa, pinagsawaan na ng mga aswang. Si Ayay hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Nasisiguro kong isa sa kanila ay maaari kong ialay pagsapit ng kabilugan ng buwan. Si Nerissa na magdadalang aswang. Buntis si Nerissa? Kahit hindi ko pa pinatitignan, alam kong mabubuntis yun. Malakas ang dugo ng mga aswang. Kahit isang beses lang itong sipingan, yan pa kayang pinagsawaan siya? Paano si Aya? Si Aya ang gagawin kong alay para manatiling aking pagkadalaga. Pagsapit ng kabilugan ng buwan at ang pagtawag ko sa itim na kapangyarihan ng mga aswang, babalik ang anyo ko at kailangan ko ng isang babaeng makukuha lahat ng dugo para manatili akong bata. At yun ay si Aya. Alalahanin mo, 40 na yan.
Gusto mo bang malahian ang dugo ng isang hindi naman masyadong kabataan? Pero yung share ko baka nakakalimutan mo. Binuwis ko ang buhay ko, pati ang trabaho ko para proteksyonan ka. Heto, paunang bayad. At hindi lang yan ang maaari nating paghatian kapag lumago pa ang negosyo ko. Yan ang gusto ko sa'yo. Basta't ituloy mo lang ang pakikipagkaibigan kay Kapitan. Kung maaaring patayin mo, gawin mo. Wala akong pakialam. Lahat ng sagabal sa plano ko sa pagsakop sa mundo, kailangang mawala. Huwag kang mag-alala, Magda. Ang sa akin lang, di ba kayo ang aswang? Bakit hindi na lang kayo ang pumatay para safe pa ako? Baka naman pwede. Basta kaya ko kayong proteksyonan. Malakas na tawang pinakawalan ni Magda para sa kanya. Nagtagumpay na siya na maging reyna ng buong mundo. Naramdaman niya ang paglubog ng mga tao. Walang ibang maghahari sa tao, kundi ang mga aswang. Ilang araw pa ang dumaan na natiling walang alam si Kapitan sa mga nangyayari. Hindi niya malaman kung nasaan si Aya at wala siyang balita patungkol rito. Nag-focus na lamang si Kapitan sa mga tao dahil alam niyang marami pa ang nangangailangan sa kanya. Walang kamalay-malay si Kapitan sa panghanid na maaaring dumating sa kanya. Magandang gabi. Epe, kabinat na patalaw ka rito. Gusto ko lang ipalam sa'yo na sinusundo ka ni kamatayan. Anong sinabi mo? Ito ang gusto ko sabihin sa'yo. Teka, Hepe. Anong ibig sabihin nito? Ibaba mo ang baril mo. Hindi magandang biro yan. Sino may sabi sa'yong nagbibiro ako, Kapitan? Mas lalong hindi rin ako nagbibiro! Uli nyo! Tonta! Tatanga-taga! Anong akala mo matatakasan mo kami? Hiya! Anong ginawa mo, Hepe? Anong kasalanan ko sa'yo? Masyado ka ng madaldal. Hindi bagay sa'yo ang magmakaawa, Kapitan. Pasok! Anong gagawin natin dito? Bakit nandito tayo sa pabrika? Oops, wala ka pang alam. Hindi pa ba sinabi sa'yo ng espiya mo? Paano mo nalaman? Hayop ka. Anong ginawa mo kay Aya? Teka, sandali lang. Wala pa akong ginagawa, Kapitan. Buhay pa naman si Aya. At pati na rin ang pinakamamahal mong anak. Ano? Oo, Kapitan. Buhay pa ang anak mong si Nerissa. At ngayong gabing ito, gusto kong makita mo kung paano mamatay si Nerissa at si Aya sa harapan mo. Napakademonyo mo. Wala akong ginawa sa'yo. Naging mabuti ako sa'yo. Pero hindi sapat yun. Hindi ako masaya. Kakarampot ang kinikita ng pulis. Hindi magkakasya sa akin yun. Ako na lang patayin mo. Huwag lang ang anak ko. Huwag lang si Aya. Oh, nakakatats naman. Ilabas mo ang dalawa. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon na magpaalam sa isa't isa. Dad! Nerissa, anak. Sinaktan ka ba nila? Anak ko. Dad! Daddy, binaboy nila ako. Pinagpasapasahan nila ako. Sinasaktan at pinubugbog. Mga hayop sila. Wala silang kaluluwa. Umalis ka na rito. Hindi mo sila kaya. Hindi sila mga tao, Ted. Mga aswang sila. Sila ang pumapatay ng mga babae. Ibinibenta nila ang mga lamang loob nito pagkatapos katayin. Ano? Ted, umalis ka na. Hayaan mo na akong mamatay. Umalis ka na.
Hindi ako alis dito. Hanggat hindi ko kayo kasama ni Aya. Nasaan ang tita mo? Ngayong gabi ang pag-aalay kay Tita Aya. Ngayon mismo, pagsapit ng kabilugan ng buwan. Hindi. Dad! Bitiwan niyo ang anak ko! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Ah! Handa na ang lahat pagsapit ng kabilugan ng buwan. Lahat ng gusto ni Magda ay masusunod. Mula sa malawak na pabrika, nakahiga si Aya upang isagawa ang ritual. Nasa gilid ang iba pang mga aswang na naghihintay sa pagbabago kay Magda. Kapag nasimula na ang ritual, sa kaliwang bahagi ay nandoon si Kapitan, malapit kay Nerissa. Gustong makawala ni Kapitan, ngunit madaming aswang ang nakapalibot sa kanya. Maya-maya pa'y inumpisahan na ni Magda ang ritual. Kung titingnan mo ang itsura nito, bumalik ito sa tunay niyang anyo. Matanda at naaagnas na ang mga balat nito. Bakit wala pa rin pagbabago sa mukha ko? Tama naman lahat ng nabasa ko. Anong mali sa ritual na to? Magda, baka may ibang hindi ka nabasa. Tumahimik ka. Wala kang alam sa ritual. Ang sabi rito, tao at babaeng kailangan kong ialay. Bakit walang nangyayari? Bakit? Hindi pwedeng matapos ang kabilugan ng buwan nang hindi pa rin bumabata ang itsura ko. Kung hindi, mananatili akong matanda hanggang bumalik ulit ang pagsapit ng kabilugan ng buwan. Halika rito! Halika! Ano ba? Nasasaktan ako! Sino ka ba? At bakit hindi ko mahigop ang dugo mo? Tanggapin mo na lang, Magda, na mananatili kang matanda at hindi na kailanman babata. Hanggang ngayon, nagiging matapang ka pa rin sa gitna ng kamatayan mo. Dahil hindi ako natatakot sa'yo. Kung wala ka ng silbi sa'kin, mamamatay ka! Akala ko ba malakas ang pang-amoy nyo? At lalo ka na? Bakit ang paglilinlang ko sa inyo, hindi mo man lang naaamoy? Anong ibig mong sabihin? Oh! Hindi! Isa kang aswang! Tama ka. At pinili kong mamuhay ng normal na tao at talikuran ng pagiging aswang. Kaya siguro hindi mo ako basta-basta naaamoy. Dahil lahat ng ritual ng pagiging tao ay ginawa ko na. Hayop! Kaya pala hindi epektibo ang ritual na ginagawa ko. Dahil puro ng dugong aswang. Walang bahid ng dugo ng tao. Ako ang tatapos ng sinimulan mo, Magda! Yun ay kung kaya mo akong labanan. Kasama ang mga lagit ko. Sugurin siya! Huwag hahayaang makatakas! Hetong sa'yo! Napakahusay mong aswang. Hindi ko akalain na kaya mong ubusin ang mga tauhan ko sa kamay mo. Pero hindi pa natatapos dito. Hepe! Magda! Huwag mong sabihin natatakot ka sa kanya. Tapusin mo na ang babaeng yan. Kung hindi, ako ang tatapos sa'yo. Huh! Huh! Yeah! Ang kamay ko! Wag! Ang kamay ko! Baril lang naman palang katapat mo. Ano? Ipakita mo kung sino ka!
Magda! Tulungan mo ako! Susuko na ako. Hindi na ako lalaban. Pangako, magbabago na ako. Ibibigay ko ng pabrika na ito sa'yo. Ututo! Huwag kayong matakot sa akin. Hindi ko kayo sasaktan. Aya, hindi ko akalain. Isa ka ring aswang. Hindi importante na sabihin ko pa sa'yo na dati akong aswang. Dahil matagal ko nang tinalikuran ng pagiging aswang. Bumabalik lang ito sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan. May tama ka. Dadali ka namin sa ospital. Hindi ko na yata kayang umabot pa sa ospital. Niligtas mo ako noon, Aya. Sabi mo sa akin, mabubuhay ako para makamit ko ang hustisya para kay Nerissa. Sa ngayon, lakasan mo ang loob mo. Tutulungan kita para tuluyan ka na maging tao. Salamat, Kapitan. Salamat, kaibigan. Matapos ang madugong engkwentro sa pagitan ni Aya at ng mga nilalang ng dilim, unti-unting bumalik ang katahimikan sa barangay na pinamumunuan ni Kapitan. Ang pabrika na noon ay nagbistulang pugad ng kasamaan, ni-raid ng mga alagad ng batas. Tumambad sa kanila ang nakagigimbal na eksena. Sandamakmak na bangkay ng babae ang nagkalat sa lamesa. Bawat isa'y hiwa-hiwalay ang bahagi ng katawan. Mistulang, walang awang pinagpira-piraso. Agad itong nilinis ng mga otoridad at ang mga labi ng biktima ay binigyan ng marangal na libing. Isang munting hustisya para sa kanilang walang saysay na pagpanaw. Dahil sa bigat ng insidente, tuluyan ang ipinasara ang pabrika. Isinara ang pintuang minsang naging saksi ng karumal-dumal na krimen. Samantala, hindi iniwanan ni Kapitan si Aya sa laban nitong personal ang paghahanap ng lunas sa pagkaaswang na kanyang pinapasan. Palagi niya itong sinasamahan sa kahit sino mang pwedeng manggamot sa kanyang kaibigan. Umaasang matutuldugan ang sumpa, subalit hindi naging madali ang proseso sapagkat simulat sa pool mula sa kanyang pagsilang sa mundong ibabaw, aswang na ang dumadaloy sa kanyang dugo at ito ang likas sa pagkatao, hindi basta mapapawi ng dasal at ritual. Subalit sa kabila ng lahat, hindi natinag si Kapitan na natili siyang nasa tabi ni Aya, tahimik ngunit matatag na sumusuporta. Pinipiling yakapin ang katauhan ng dalaga sa halip na talikuran ito. Dad! Si Nerissa! Anak, anong nangyayari sa'yo? Dad, manganganak na yata ako. Ano? Sandali. Ayan, tumawag ka ng ambulansya, Aya. Tulungan mo ako. Dad, ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang, anak. Tumatawag na ang titawag ng ambulansya. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Mabilis na isinugod si Nerissa sa ospital. Kaba ang nararamdaman ni Kapitan. Naalala niyang ganito rin ang araw noong ipinanganak ng asawa niya si Nerissa. Ngunit ang nakalulungkot, binawian ng buhay ang asawa nito matapos maipanganak si Nerissa. Madaming tao sa ospital, ayaw niyang gamitin ang pagiging kapitan para unahin ang anak niya, kaya nag-antay lamang siya na lapitan siya ng doktor. Kapitan,
Dok, kumusta ang anak ko? Ayos naman si Nerissa pero ikinalulungkot ko, Kapitan. Hindi namin naisalba ang buhay ng bata. Ano? Nakapagtataka. Ilang beses po naming chinek ang BP ni Nerissa pati ang pulso ng bata sa tiyan niya. All goods naman pero nakapagtataka kung bakit nangitim na siya sa paglabas at hindi na humihinga. Diyos ko, paano nangyari yun, Dok? Yan ang hindi ko po masasagot sa inyo ngayon dahil mismong ako ay nagulat sa nangyari. Gusto ko makita ang apo ko. Sige. Apo ko. Apo ko. Isang pangyayaring hindi makalilimutan ni Kapitan nang gabing yun matapos ang ilang oras sa ospital. Lumabas rin ang sanggol na anak ni Nerissa. Ngunit hindi na ito buhay, patay na ito. Isang bangkay na sanggol na tila may kakaiba. Habang tahimik itong binabalutan ng kumot ng isang nurse, napansin ni Aya ang munting buntot sa likod nito. Isang palatandaan na hindi ito ordinaryong bata. Hindi ito sinabi ni Aya sa iba, lalo na kay Kapitan. Ayaw niyang madagdagan ang sakit ng isang amang nawala ng apo at ng isang inang halos masiraan ng loob. Si Nerissa, bagamat nakaligtas sa kamay ng mga halimaw, tuluyang nasira ang mundo matapos makita ang anak niyang wala ng buhay. Hindi na siya muling bumalik sa paaralan. Hindi na siya umalis ng bahay. Tahimik siyang namuhay sa piling ng kanyang ama. Pilit na tinatanggap ang sakit ng ina na mawala ng anak. Anak na kahit bunga ng pang-aabuso ay minahal niya ng buong buo. Si Kapitan, matapos ang lahat, nagbitiw sa serbisyo. Hindi na siya tumakbo pang muli sa halalan. Pinili niyang ibuhos ang kanyang panahon at lakas para kay Nerissa upang buuhin muli ang mundo ng kanyang anak. Kahit pa siya mismo ay wasak din, sa tabi niya ay laging nandun si Aya. Matapos ang tagumpay nilang mapalaya si Aya mula sa sumpa ng pagiging aswang, hindi na siya kailanman lumayo. Tinalikuran niya ang kanyang buhay bilang espiya, hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas may tahanan na siyang nais niyang manatili. Sa mga simpleng araw ng paghilom, unti-unting naging malapit ang damdamin ni Aya at Kapitan. Sa pagitan ng pananahimik at pagtanggap sa bawat sakit na magkasama nilang pinasan, nag-ugat ang isang pagmamahalan na hindi nila inaasahan. Pero totoo, matatag at totoo rin ang pinagdaanan. Dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng espiya ng Kapitan na naging sandigan sa gitna ng bangungot. Sa kabila ng kadiliman, may mga taong pipiliing manatili, pipiliing magmahal, pipiliing maging liwanag din sa iba. Hindi lahat ng sugat ay kailangang gumaling upang magmahal muli. Hindi lahat ng pagkawala ay may katapusan. Minsan, ito ang simula ng panibagong buhay. Sa muli, mula po sa bumubuo ng Oragon Creator, mula po sa aming mga scriptwriters, editors, at sa lahat po ng aming mga drama talent, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin. Ngayong naabot namin ang 100,000 subscribers. Kami po ay buong pusong nagpapasalamat at lagi pa rin pong nag-aanyaya na kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ito po si Dark Shadow, nag-iiwan ng isang katagang. Anumang sama na hasik sa mundo, ipagdurusa rin
ng may gawang tao.